Good morning, kids! Kayo ba yung kay Mrs. Reyes? Ako. Pasensya na kayo, hindi siya makakarating eh. Biglaan kasi. May sakit siya. Kaya ngayon, ako yung na-assign para magpasyal sa inyo sa loob. Okay ba yun? Okay po. Arvin. Ako si Sir Arvin. Okay, sige, good. Sir Arvin. Hi. Sige, tara. Papasok na tayo sa loob. Kanina pa ba kayo? Opo. Buti hindi kayo na-traffic. Pawis-pawis ka na. Pasensya na talaga. O sige. Huwag kayong mag-alala. Mag-i-enjoy at matututo tayo sa loob. Excited na po ako. Talaga? Tama. Good. Ako yan nasa loob. Teka, magbabayad muna tayo. Okay, tara. Excited na ako. First time nyo ba dito? Opo. Excited na rin po ako. Naku. Dahil sa pamamasyal natin na to, marami kayong matututunan tungkol sa ating ecosystem. Excited po kami. Ha? Ano po yung Iba-iba, marami, pero hindi ko pa kabisado kung anong una natin mapupuntahan eh. Naku, hindi sayang ang pagpunta ninyo dito. Marami tayong matututunan. May mga ibon, may mga unggoy, may ahas. Excited na po kami. Oo, nakaka-excite talaga yon. Dahil alam mo ba, ang lahat ng mga hayop na ito ay may kinalaman para makatulong sa ecosystem natin. Sa pagpapanatili ng malalagong puno. First time pa namin makapunta dito. Oh, laki ng kulungan. Papasok tayo ngayon sa loob. Baka nakakatakot nun. Hindi naman siguro. At parang wala naman ako dito nakikita ang ibon. Mamaya pa baka nahihiya pa sila lumapit sa'yo. Nakakatakot. Yun o. O diba? Yan ang tinatawag na banog. Pamilya sila, isang uri sila ng lawin. Alam nyo ba na ang banog ay napalaking tulong para sa ecosystem. Nakakatulong sila para puksain o patayin ang masyado pagdami ng mga peste tulad ng ahas, daga, at saka iba pang mga peste na kapag masyadong sumobra ay hindi na kailangan ng ating kapaligiran. At sila din ay kumakain ng mga bunga ng mga punong kahoy na ikakalat nila ito sa pamagitan ng dumi at kakalat sa iba't ibang lugar. Alam niyo ba yung mga malalaking puno niyan? Dati lang din silang maliliit na puno na kinain ng ibon at ikinalat nila sa iba't ibang lugar. Napakalaking tulong, di ba? Alam niyo ba ang kahalagahan ng mga puno, hindi lang sa kalikasan, kundi hindi para sa ating mga tao? Opo, napipigilin po nito ang pagbaha at pagbuho ng lupa. Very good. Ano pa? Magbigay ng halimbawa. Sinisipsip po nito ang tubig po na nanggagaling sa ulan ng mga puno po. Tama. Napipigilan nito ang pagbaha katulad ng sinabi niya. Ano pa? Binibigyan po tayo ng lilim at nakakapaglaro po tayo sa inalim. Ang huhusay naman ng mga batang ito. Naiingit tuloy ako kay Mrs. Reyes. Sana ako na lang ang advisor ninyo. Anyway, sige. Pumunta na tayo dito pa. Ako sa sunod. Oo nga, na-excite na rin ako. Ang ganda-ganda dito. O, di ba malilim? Yan yung... Oh, ang laking tulong ng mga puno, di ba? Mabango ba yung puno? Bango. Hindi, mabango nga. Nagiging fresh nga yung hangin dahil sa mga puno. Oo nga eh. Ang laki ng sanga niya. Ito, may bagong-bagong puno na naman. Nahako ka na ba? Dito na, kung marami pa tayong mapupuntahan. Mabubusog ang mga mata ninyo. Ay, kaya makakapagpahinga na tayo. Kaya nga, pagod na ako. Ang presko, no? Salamat kayo, may mga malalaking puno. Ay! Pagod? Pagod kayo, no? Naku, mga batang ito, ang bilis na mapagod. Pero ang swerte natin, no? Ang lalaki ng mga puno na to. Hindi tayo naiinitan. Yan ang kahalagahan ng may maraming puno. Alam nyo ba, nung nakaraang buwan lang yung nangyari sa Tacloban, maraming nasalanta yung bagyong Yolanda. Nakalungkot nga eh. Kasi, halos kalbo na ang mga puno. Ayun. Nagkaroon ng matinding pagbaha at maraming namatay. Natatandaan nyo ba yung nangyari sa Tacloban, nung bagyong Yolanda?
Oh, bakit? Piolo, Jericho, may nasabi ba akong hindi maganda? Nagkataploban po kami. Ha? Ah, isa kayo dun sa mga nasalanta ng baha? Naku, anong nangyari? Namatay po yung nanay ko. Dahil niligtas niya ako. Lahat naman po ginawa ko para... Lahat naman po ginawa ko para iligtas siya. Taga-Tacloban din ba siya? Pinsan po kami. Nawala po yung nanay ko dahil niligtas niya ako. No, pasensya na, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na ganyan pala yung nangyari sa inyo. Natatandaan mo bang nangyari sa inyo? Kaya mo bang ikwento? Kung okay lang? Nung noon po, nilagay ko yung mata. Tapos, di po kami nakapag-ready. Bigla pong binuhos. Tapos, niligtas ko po yung mama ko. Pero, bigla pong nawala. Hinanap po namin. Hindi po namin mahanap yung bangkay niya. Hanggang ngayon hindi pa nakikita? Yung mga nagsabi po na nakita na po nilang punta ng Maynila. Kaya po nandito kami. Nakalungkot naman ang nangyari sa inyo. Teka, ano bang pangalan ng nanay niya? Charito Soler po. Charito Soler? Sino ang tatay mo? Hindi ko po maalala. Sinasabi ko po kay mama na anong pangalan ni tatay. Hindi ko sinasabi. Ano nga ulit pangalan ng mama mo? Charito Solar po. Charito. Charito Soler. Arvin. Tiya, Mama? Dad, ikaw ang nanay niya? Oo. Ako nga. Anak mo, si Jericho. Anak siya? Oo. Nagkaroon tayo ng anak? Oo. Bakit ngayon ka na nagpakita sa akin? Matagal kitang hinanap. Hindi ko alam. Hindi kita nakita, matagal na. Kaya hindi ko alam. Hindi ko sinabi sa'yo. Kaya nga hindi ko alam kasi hindi mo sinabi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil nga hindi ka nagpakita. Matagal na panahon, hinintay kita. Hindi ko alam. Anak ko pala si Jericho. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko nasadya. Hindi ko alam na nabuo ka. Charito, bakit mo lang sinabi? Hindi ka nga nagpapakita. Matagal ng panahon. Baka dahil nakasarili ka. Hindi ganon. Dahil lang hindi ka nagpakita na matagal na panahon, kaya hindi ko rin sinabi sa'yo. Tay! Nay, wag na kayo mag-away. Ang mahalaga, andito na kayo. Mahal na mahal ko kayo. Salamat sa Diyos, magkakasama na tayo. Hindi na tayo magkakahiwalay. Sir, si Ma'am Reyes. Good morning. Pasensya na kayo, hindi ako napunta ng maaga. Masama talaga kasi yung pakiramdam ko. Buti na lang na nandito si Sir Arvin, napagsamantalang naging teacher nyo. Teka, ano nangyari? Anong drama to? Ano nangyari sa inyo? Miss Reyes, napakahalaga ng araw na to para sa akin. Hindi ko alam na dito ko pala makikita ang mag-ina ko. Si Jericho.
Anak mo si Jericho? Oo, ngayon ko lang din nalaman. Buti naman at nabuo na ang pamilya mo. Nagkita-kita na kayo. Dito lang pala kayo magkikita-kita sa lugar na to. Alam mo, hindi rin pa pwede na hindi ako pumunta dito kasi alam ko masaya itong lugar na to, nakasama ko kayong lahat. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Mrs. Reyes. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sila makikita. So tama-tama lang pala ang pagpunta ko at nakahabol ako dito. Alam mo ba, nagpabili ako ng pizza. It's a big celebration. Dapat natin nagkita-kita na ang buong pamilya. At dahil dyan, kukunin ka namin ninang ng anak ko. Wow. Maraming salamat. It's a pleasure for to me. Siya nga pala si Charity.